Isa sa mga iniingatang imahe sa napakagandang simbahan ng Pakil ay ang imahe ng Santo Cristo at meron itong napakagandang kwento. At upang pag-usapan namin ito, kasama namin ang isa sa mga enkargado. Bukas yung saradora ng pinto at wala na yung lalaki na nagpresenta na gagawa ng imahe. At yung imahe ay nakahiga na sa sahig, no? Tapos na siya. So ngayon, ang mga taong matatanda nung araw dito sa Pakil, nais nilang maniwala na ang lalaki na pumunta, na nagpresenta para gumawa ng imahe ay si Kristo mismo. Kaya ang nangyari, dahil dito sa istoryang ito, mahal ng mga taga-Pakil ang imaheng ito. At ang maganda dito, napakaganda ng seremonya niya tuwing Biyernes Santo. Ang mga ibang simbahan, meron silang tinatawag na Santo Inchero. Yon ay isang taon na nakahiga ang santo na nasa loob ng simbahan. Dito sa aming bayan, wala kaming Santo Inchero kasi siya na rin yon. Kapag ka Biyernes Santo, ibababa siya at saka siya ihihiga sa kanyang napaka-espesyal na andas. Ang kanyang mga kamay ay shoulders ay removable na igagalaw. And then tuwing Biyernes Santo, ginaganap dito yung rito ng pagbababa sa Senyor. Isang napakahalaga na very sacred na ritual na ginagawa sa loob ng simbahan, kasama ang pari at saka sakristan at saka yung mga special na kumakanta ng mga special na kanta para sa pagbababa ng Senyor. So, ginagawa yung mga nangyari noong araw pa, dahan-dahan siyang ibababa na may damit na puti, dahan-dahan siyang ibababa hanggang madala siya doon sa may altar at naandoon, nakahanda na
yung paglalagakan para sa Kanya. So ngayon, ako bilang inkargado, ang ibig sabihin ng inkargado, ang ito pong imahe ng Kristo ay pag-aari ng simbahan. Pero may mga designated na inkargado. Isa po ako doon. At meron pa pong ibang pamilya na namamahala din. So ang trabaho po naming mga inkargado, lahat ng pangangailangan ng Santo Cristo ay titingnan namin at iaayos lahat. So una would be yung tapi. Kung kailangang ibila po siya ng bago, bibili. Kumot na itatakip sa kanya habang nakahimlay siya doon sa kanyang andas. Yung pong pagpaprosesyon, iaayos lahat yung dadaanan. So lahat po ng mga pangangailangan ng Senyor. Pagka po may pabasa, pagkatapos ng prosesyon may pabasa. So yung magbabasa ng mga pasyon, pakakainin namin, paiinumin namin ng kape o kaya ay tsa at kung ano man ang pwedeng kaulam. Bilang pasasalamat. Bilang pasasalamat sa kanila. So, yan ang isa sa pinakamaganda at kapag pagmamasdan ninyo para talagang totoong-totoo na tahimik ang kanyang pagkamatay. So, iyon ang istorya ng ating kwan. Ngayon, dinadayo ito tuwing Biyernes Santo. Maraming pumupunta dito dahil nga kapag narinig nila yung istorya ng aming Santo Cristo na nakapako, parang iba ang nararamdaman nila. So, sumasama sila sa paglilibing na tinatawag na umiikot sa lahat ng barangay at itinitigil siya sa bawat barangay, ibinababa habang may mga pausok na ginagawa at saka may sarili kaming kanta na para sa kanya lang tuwing mahal na araw. So lahat yun ay dinadayo ng mga tao. Ang maganda pa dito, pagkatapos ng prosesyon, di papasok ang Senyor sa simbahan. So ang mga tao, mga tagapakil, saka mga bisita, bumabalik sila. At yun lang ang pagkakataon para mahalikan nila ang paa at kamay ni Kristo. Ang paa, buong 1 taon, nakapako siya, pwede siyang halikan. Pero tuwing Biyernes Santo lang namin mahahalikan ang kanyang mga kamay kasi ibababa siya para ilagay sa kanyang andas. Kaya pumupunta ang lahat ng tao, pumipila kami. 3 pila ang pipilahan namin. Una sa paa, tapos doon sa 2 kamay. Yon. So yun ang dinadayo dito ng mga Ma'am, nabanggit nyo nga po na dinadayo ito tuwing Biyernes Santo, lalo ano po. Subalit nagkaroon tayo ng pandemya. Okay. Paano po naisagawa itong sagradong ritual na ito noong Biyernes Santo? Nasagawa din siya kasi si Father naman very cooperative. Sarado ang simbahan, kami lang. At saka yung mga magbubuhat sa kanya, yung magbababa, yung mag-aandas, inayos din namin ang andas. Kaya lang, walang tao na nakakita, kundi kaunti lang. Pero lahat yun ay iniraos dahil yun ay annual ritual na ginagawa talaga namin para sa kanya. Sabi niyo nga po ma'am, merong paniniwala na ito ay likha din ng ating buong may kapal. Ano po? Bumaba, 7 araw na nilikha, hanggang sa pagkatapos ay ito na napakagandang imahe na paalala para sa atin at simbolo ng kanyang pagmamahal sa atin. Ano po? Ma'am, meron pa po ba kayong ibang mga himala na alam tungkol dito sa ating Santo Cristo? Well, ang isang alam na alam ko, yung isa dito na yun yung naglilingkod din sa simbahan, nagtuturo siya ng mga kanta, napakaganda niya kasing umawit, si Asen Bito. So, ang kanyang ginagamit pag nagtuturo siya ng pagkanta, pag-awit, ay ang kanyang magandang boses. So, nawalan siya ng boses. So, sabi niya, ang pinagbalingan ko na lang ay ang Kristo Jesus na lagi niyang sinasabi na panumbalikin po ninyo ang aking boses para po tuloy-tuloy pa rin po akong makapagturo at makapagbigay ng praises para sa inyo. So, yun, isang himalayon na umigi siya. Yun ay isa lang, napakadaming mga nagpatotoo
na sa kanilang pananampalataya at paniniwala ay nagamot sila sa kanilang mga dinaramdam o dinadala. Ako po ng personal ay simula bata ay dinadala din ng aking nanay at tatay dito upang manalangin. Kaya tuwing meron kaming mga hiling, lagi po namin sinasabi sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan nitong imahe na ito. Ma'am, napag-usapan natin o narinig ko yung salitang boses bilang boses ng simbahan dahil kayo enkargado at dating parish finance chair. Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga parokyano, sa mga deboto, no, na kumbaga ay ipagpatuloy ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon? Yeah. Kami pong mga tagapakil ay nung panahong bata pa ako, ang sibilisasyon dito sa amin ay 4,000 lang kami. Noon po ay 100% Catholic po kami. Pero ngayon po ang aming sibilisasyon ay 20,000 na. 26,000 na. And meron na rin po mga ibang pananampalataya na visible na dito sa aming bayan. Pero overall, malalim pa rin ang pananampalataya ng mga taga rito sa Kristyanismo at lalo na po sa pagkadeboto sa Mahal na Birhen at dito sa aming Christ Crucified Lord. So when it comes to pananampalataya, malalim na paniniwala, ay siyempre po, yan po siguro ang nagdala sa mga taga rito kung bakit naniniwala sila na darating din yung panahon na yung pandemic na tinatawag ay mawawala at sila ay nagpapasalamat dahil kahit papano ang bayan ng Pakil ay meron mang naging positive pero kaunting-kaunti lang porsyento kumpara maaari sa iba. Dito po talaga matanda, bata, kaunting-kaunti, ilang percent lang po yung nakunan na positive sila. Pero overall, maaari po sa pangangalaga ng aming Crucified Lord, ng Birhen ng Turumba, at ng mahal namin patron, ay talaga pong pinangalagaan ang lahat ng mga tagapakil. Maraming salamat po sa inyong pangangalaga sa simbahan. Isa sa mga enkargado, Sister Tessie Sanchez. At maraming salamat po sa inyong pananampalataya. Gaya ng inyong sinabi mga kaiyong, sabi ni Ma'am Tessie ay mawawala din ang pandemya at magkakasama-sama tayong muli sa mga susunod na panahon ay mabibisita natin ng mas malaya ang Santo Cristo. Maraming salamat po, Sister Thank you Tessie. din.